Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong magpakita ng awa sa mga may pagdududa. Agawin sila sa apoy parang maligtas. Pagbasa sa banal na ebanghelyo mula sa liham ni Judas. Pambungad na pagbati. Mula kay Judas, lingkod ni Hesukristo at kapatid ni Santiago, sa mga tinawag ng Diyos na mamuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at sa pangangalaga ni Hesukristo. Naway mapa sa inyo ng lubos ang awa, kapayapaan at pag-ibig. Huwad na Guro. Minamahal kong mga kaibigan, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasan na pinagsasaluhan natin. Nang madama ko ang pangangailangan na sumulat kaagad upang hikayatin kayong ipaglaban ang pananampalataya na minsan at magpakailanman ay ibinigay ng Diyos sa kanyang mga tao. Sapagkat may ilang taong di makadiyos na nakapasok ng hindi napapansin sa gitna natin. Mga taong binabaluktot ang mensahe tungkol sa biyaya ng ating Diyos upang magkaroon ng dahilan ang kanilang immoral na mga paraan. At hindi nila tinatanggap si Hesukristo, ang ating tanging Guro at Panginoon. Noong unang panahon, ay hinulaan ng kasulatan ang paghatol na kanilang natanggap. Bagamat kahit alam na ninyo ang lahat ng ito, nais kong ipaalala sa inyo kung paanong minsang iniligtas ng Panginoon ang mga tao ng Israel mula sa Ehipto. Ngunit pagkatapos ay nilipol ang mga hindi naniniwala. Alalahanin ng mga anghel na hindi nanatili sa loob ng mga limitasyon ng kanilang wastong awtoridad, ngunit iniwan ang kanilang sariling tahanan. Sila ay nakagapos ng walang hanggang mga tanikala sa kadiliman sa ibaba, kung saan sila ay iniingatan ng Diyos para sa dakilang araw kung saan sila ay hahatulan. Alalahanin ang Sodoma at Gomora at ang mga kalapit na bayan, na ang mga tao ay kumilos tulad ng ginawa ng mga anghel na iyon at nagpakasasa sa sexual na immoralidad at kabuktutan. Dinaranas nila ang kaparusahan ng walang hanggang apoy bilang isang malinaw na babala sa lahat. Sa parehong paraan din, ang mga taong ito ay may mga pangitain na humihikayat sa kanila na magkasala laban sa kanilang sariling mga katawan. Hinahamak nila ang awtoridad ng Diyos at iniinsulto ang maluwalhating nilalang sa itaas. Kahit ang punong anghel na si Mikael ay hindi nagawa ito. Sa kanyang pakikipaglaban sa dyablo, nang magtalo sila tungkol sa kung kanino mapupunta ang katawan ni Moises, si Mikael ay hindi nangahas na hatulan ng dyablo sa pamamagitan ng mga nakakainsultong salita, ngunit sinabi, "Suwatan ka ng Panginoon." Ngunit ang mga taong ito ay inaatake ng insulto ang anumang hindi nila naiintindihan
at ang mga bagay na alam nila sa pamamagitan ng likas na hilig tulad ng mababangis na hayop ay ang mismong mga bagay na sumisira sa kanila. Kakilakilabot para sa kanila. Sinundan nila ang paraan na tinahak ni Cain. Para sa kapakanan ng pera ay ibinigay nila ang kanilang sarili sa kamalian na ginawa ni Balaam. Sila ay naghimagsik gaya ni Korah, na naghimagsik at tulad niya, sila ay nawasak. Sa kanilang walang hiyang pang-uuyam ay para silang maruming batik sa inyong mga pagkain sa pagsasama. Sarili lang nila ang inaalagaan nila. Para silang mga ulap na dinadala ng hangin, ngunit hindi nagdadala ng ulan. Para silang mga punong hindi namumunga kahit sa taglagas, mga puno na nabunot ang mga ugat at ganap na patay. Para silang mabangis na alon sa dagat, at ang kanilang mga kahiyahiyang gawa ay lumalabas na parang bula. Para silang mga bituing gumagala na inilaan ng Diyos magpakailanman sa pinakamalalim na kadiliman. Iyon ay si Enoch, ang ika-6 na direktang inapo mula kay Adan, na matagal nang nagpropesiya nito tungkol sa kanila. Darating ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga banal na anghel upang magdala ng kahatulan sa lahat, upang hatulan silang lahat dahil sa kawalan Diyos na mga gawa na kanilang ginawa, at para sa lahat ng kakilakilabot na mga salita na sinalita ng mga makasalanang walang Diyos laban sa Kanya. Ang mga taong ito ay laging nagbubulong-bulungan at sinisisi ang iba. Sinusunod nila ang kanilang sariling masasamang pagnanasa. Ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili at nambobola ng iba upang makuha ang kanilang sariling gawi. Babala at tagubilin. Ngunit tandaan, aking mga kaibigan, kung ano ang sinabi sa inyo noong nakaraan ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi nila sa inyo, pagdating ng huling araw, lilitaw ang mga taong mangungutya sa inyo, mga taong sumusunod sa sarili nilang masasamang pagnanasa. Ito ang mga taong nagdudulot ng pagkakabahabahagi na kontrolado ng kanilang likas na pagnanasa na walang espiritu. Ngunit kayo, aking mga kaibigan, patuloy na patibayin ang inyong sarili sa inyong pinakasagradong pananampalataya. Manalangin sa kapangyarihan ng banal na espiritu at panatilihin ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang awa na bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Magpakita ng awa sa mga may pagdududa. Iligtas ang iba sa pamamagitan ng pag-agaw sa kanila mula sa apoy. At sa iba ay magpakita ng awa na may halong takot. Ngunit kapuotan ang kanilang mga damit na nabahiran ng kanilang makasalanang pagnanasa. Panalangin ng papuri. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo sa pagkahulog at magdadala sa inyo na walang kapintasan at masaya sa harap ng kanyang maluwalhating presensya. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas,
sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon, ang kaluwalhatian, kamahalan, kapangyarihan at awtoridad mula sa lahat ng panahon, noon, ngayon, at magpakailanman at walang hanggan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong Awa ng Diyos at Natin. Mapalad ang mga maawain sa iba, ang Diyos ay magiging maawain sa kanila. Sa isang pagtitipon sa ngalan ni Jesus na dinaluhan ko, hinikayat ng pastor ang sinuman sa pagtitipon na magbahagi ng kanyang karanasan sa kanyang buhay bilang panmananampalataya ni Kristo. Isang binata ang tumayo at pumunta sa harapan, nagpakilala at nagsimulang magkwento. Siya at ang kanyang ama na kasama niya sa pagtitipon ay naninirahan sa labas ng kanilang baryo. Isang gabi raw ay may kumatok sa kanilang bahay at nang pagbuksan niya, ito ay isang matandang lalaki na sa tantya raw niya ay nasa pagitan ng 65 hanggang 70 anyos ang gulang. Nakiusap daw sa kanya ang matanda kung pwede siyang makituloy sa bahay nila nang gabing iyon dahil umaambo na at wala siyang pera para bumayad ng kwarto. Naawa naman daw siya sa matanda kaya pinatuloy niya. Pagpasok ng matanda, tinanong niya ang matanda sa malumanay na tinig, "Lo, taga saan po ba kayo? Bakit po kayo napadpad dito sa lugar namin?" Sumagot ang matanda, "Kalalaya ko lang sa kulungan sa Davao nung isang linggo. Bibisitahin ko sana ang aking anak na nakatira sa susunod na bayan. Kaso, nasalisihan ako sa kabilang bayan bago dito. Tangay ang perang naipon ko sa loob at ang ginawa kong ireregalo ko sana sa anak ko." Nang malaman niya kung sino ang kanyang pinatuloy, agad niyang sinabi sa matanda, "Pasensya na, Lo, pero hindi po ako tumatanggap ng masamang tao o ex-convict sa bahay ko. Makakaalis na po kayo." Walang imik daw na lumabas ng bahay at umalis ang matandang lalaki. Pagkasara niya ng pinto, narinig daw niya ang pagtawag sa kanya ng kanyang ama na nakaratay ng araw na iyon dahil tinatrangkaso. Tumalima daw siya agad at pumasok sa kwarto ng kanyang ama at tinanong niya, "Tay, bakit po? May kailangan po ba kayo?" Tumugon ang kanyang ama, "May dumating ba? May naulinigan akong kausap ka." "Meron nga po, isang matandang lalaki nakikiusap na makituloy dito. Ngayong gabi umaambon kasi sa labas. Pero pinaalis ko siya agad," sagot daw niya sa ama. "Anak, bakit mo pinaalis ang matandang iyon?
Tanong daw sa kanya ng ama. Dahil siya po ay isang ex-convict, kriminal, at hindi ko siya masisikmura magdamag, sagot daw niya sa ama. Sinabi daw ng kanyang ama, "Anak, 20 taon akong nakulong sa salang di ko ginawa. Sa loob ng 20 taon ay puro din mga kriminal ang aking kasama at katabi sa selda. Kung gayon, ako na iyong ama ay isa ring ex-convict. Pero tinanggap mo ako sa bahay mo, di dahil ako ay iyong ama, ngunit dahil isa kang tagasunod ng Panginoong Hesukristo." Dahil daw sa tinura ng kanyang ama, nagliwanag daw muli ang kanyang kaisipan na pansamantalang natabingan ng dilim dahil sa kanyang pagkukondena ng mga ex-convict. Agad siyang lumabas ng bahay upang sundan ang matanda at ibinalik daw niya ang matanda sa kanilang bahay at ipinakitunguhan niya ito ng may paggalang at kabaitan. Natats ako sa testimonyang ibinahagi ng binatang iyon. Real talk lang. Ang kwento ng binatang ito tungkol sa kanyang naging reaksyon nang malaman niya ang pagkatao o nakaraan ng matandang iyon ay ang ordinaryong reaksyon ng isang taong hindi maka-Diyos, kundi makamundo. Dahil kapag hinamak natin ang mga hindi mananampalataya, hindi tayo tunay na naglilingkod sa Diyos. Nais ng Diyos na mahalin natin sila gaya ng pagmamahal niya sa atin. Sa liham ni Judas, kapatid ni Santiago, ipinaaalala niya sa atin ang mga sumusunod. Panatilihin ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang awa na bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Magpakita ng awa sa mga may pagdududa. Iligtas ang iba sa pamamagitan ng pag-agaw sa kanila mula sa apoy. At sa iba ay magpakita ng awa na may halong takot, ngunit kapuotan ang kanilang mga damit na nabahiran ng kanilang makasalanang pagnanasa. Kabayan, sa ganang akin, maaari pa rin nating mahalin ang mga makasalanan habang napopoot sa kanilang mga kasalanan. Ang saganang awa ng Diyos sa atin ang siyang dahilan upang tayo ay maging maawain sa kapwa. Malay mo, kabayan, na dahil sa ating pagtulong at pagpapakita ng mabuting gawain, maagaw natin sila sa dyablo at maibalik kay Kristo tungo sa Ama. Ano sa palagay mo? Posible, di ba? O siya, bago ako tuluyang magpaalam, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Inilahad ni Jesus ang sakdal na pamantayan ng Diyos sa pag-ibig sa iba. Hilingin natin sa Kanya na tulungan tayong magsikap para sa pamantayang iyon ngayon. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.